Ice cream. Filipino ice cream. Oh my God. Just keep it here. You want me to do some? Oh. Likas na siya. Bigay mo na to sa akin. Film niya daw ako. Ayan. Sarap po talaga. Ito, sili. Ang anghang! Ah! Joke. Tapos yung atay. Sarap! Marap lang po sa Adidas. Daming buto. Yan. Dapat magaling po kayong nagstapa. Kasi kung hindi malulunok niyo po yan. Ayan, meron pa. Pero po, paborito ko yung Adidas. Saka pang maganda ng skin yun. Di ba, Frank? Frank, eat na. Sige. Yan, sobrang hangin po. Ayan, magandang umaga po. Today po is Friday. So, hindi po kami makapag-work sa labas kasi sobra pa rin pong hangin. Dumating yung hangin ng Tuesday po. But until now, so, naglilinis-linis po kami. Nais po namin yung bahay kasi darating na sila mom and dad. Tapos, ayan. So, hindi ko nga ito yung mustasa, hindi ko po naani pa po, no? So, hayaan ko na lang muna. Kasi sobrang lamig. Malamig po sa labas. At ang hangin po ay malamig masyado. Nadiligan, buti na lang kapon. Nadiligan ko po yung bagong tanim natin na po. But, sobra pong hangin today. Today po mas kagabi, grabe po naririnig ko po yung mga bagay-bagay na nagkakahulog ba? Nagkakaturumba. So, yan po yung problema dito sa amin sa South, no? Not all South. Beginning siguro ng Perpignan. So, ayan. Yun po yung may season po kaming windy season. So, pagka ganun po, minsan 1 week pong windy, minsan 3 weeks na ganyan. So, pangit din po pagka sobrang windy. Although, the sun is very shiny po, no? So, but, ang tawag po dito tramontan kasi galing po yung wind sa mountain. So, it's very fresh po yung air. Yan. But although, hindi umuulan. Yun naman kinagandahan kasi malamig po siya but it's dry po na cold, no? So, wala pong humidity. Yan. So, today po, ayan, sobrang hangin. So, papasok na po tayo. Kukuha lang po ako ng konting mustasa na ipang ko po, no? Ipang nalagay ko sa atay ng manok. Kasi, mag-aatay po kami dalawa niya. Frank, mamaya po ako magluluto ng masarap para kay Sam. Kasi wala po si Sam. Nasa school po siya. So, mag-iisa lang po ako ng mustasa. Si Frank pa naman. Ngayon kung gaano kalalaki na. So, parang dambuhala na talaga yung mustasa natin, ah. Ayan. Ayan po. Ayan, pinapanood ko si Mom and Sis, no? Nakakamiss ang Pilipinas. Ayan, Mom and Sis. Hello, Mama. Tapos, yan po yung nakuha natin kahapon na na sili, no? Nagsisi akong hindi ko kinuha kahit yung maliliit kasi grabe pong hangin yung may dalawa na pong natumba, no? Natumbang puon ng nung sili. So, sayang, but hopefully pagka wala na yung hangin sa daw po sa Sunday, ayusin ko po yung garden. So, ito po yung kinuha nating tawag nito, mustasa na tingnan niyo po yung ang lalaki na po nung niya, no? Ang laki po nung niya, ng leaves niya. Tapos, ang gagawin ko po,
nagpapaano po ako, nagpapakulo ng vinegar, yung half vinegar, half, more on vinegar po. So, siguro 3/4 na vinegar, tapos mga 1/4 po na water na may konting asukal tsaka asin. Yun po yung inilalagay ko sa mga pinag-aano natin. Pinag-iimbak po natin na na mga sili na po. Kasi tingnan nyo po, nauubos na ni Sam. Favorite pong gamitin ni Sam. So, ayan po. Ayan yung inano natin. Ginawa po nating inimbak ko po. Kasi syempre, magpo-frost na po. At least meron pa rin po tayong sili kahit sa botilya, no? Ayan. So, yung anak ko pong lalaki, si Sam, mahilig po siya sa maanghang. Tapos, don't believe, you can't believe na iniinom niya po yung yan. Masarap daw po. Kaya siguro hindi nagkakasakit kasi, nagkakasakit din pala. So, iniinom niya po ng konti. Masarap daw isaw-saw sa kung saan-saan niyang kinakain po. So, ayan po yung ginagawa ko dito. Nagsaing na ako. Tapos, malulutuin ko lang po yung Kaya lang hindi ko po nailabas kanina. So, yung yung atay ng manok na po. So, yung atay ng manok nakalagay po sa ganito. So, close pa po siya. So, medyo pinababad ko sa tubig but wala pong nakakapasok na tubig dyan. So, it's good. So, inano ko po. Yan po yung hindi po kami makapaglabas ni Frank kasi grabe po yung hangin. Akala mo bagyo, no? So, hindi pa pwedeng mag-work sa labas ngayon kasi sobrang hangin. Ayan. Ba na yung mga natin, flowers natin, no? Tumba. Tapos si Rebel lang yung nasa labas. Yung tatlo po. Ayun, takot sa. Ayun, tatlo. Takot po sa hangin. Maingay po kasi yung hangin. Tingnan niya. Natatakot siya. So, dito po, ayan. Grabe pong hangin kasi. Ayaw lumabas. Gusto sa labas. Ayaw lumabas. Sabi ko, kuha po ako nung nilalagay ko sa uzay, no? Ito po. Maasim po kasi ito. Masarap to sa atay. Ayaw niya. Sabi ko, sige, ako na lang kukuha. Baka kako. Anuhin niya. Sarap to. Yung uzay. Hindi ko po alam yung nito, no? Yung pangalan niya sa English. But this one is good po. Pagka po kayo ng atay, isda. Sarap po siya sa salmon. Kami namin dalawa ni Frank, no? Tapos yung sirap yung adobo kahapon. Nagyan ko ng mustasa. Ayan. Mamaya po kami. Roti beef. Yung beef po i-oven ko. Kasi sayang naman po yung tira, diba? Siya naman hindi naman po kasi siya masela, no? Mga tira, okay lang yan sa kanya. Masarap naman na tira, diba po? So, ito po, nalulusaw po to, yung uzay. Hindi gaya ng mustasa po na nag-green siya na po, kahit na naluto. Pag ito po yung uzay, pagka iba po yung kulay niya, parang nalulusaw siya, parang nalulus niya po yung pagka-green niya, no po, parang nagiging parang olive yung color niya, no po, yung green olive, parang gano'n. Ayan. So, it's okay, but para di ba yung pagka kumakain ka ng atay, doon, ganito po yung kulay niya. Ganyan talaga yung kulay niya. So, ginagawa po siyang parang dito, ginagawa siyang sauce sa mga fish, sa salmon na po. So, yung mga nasa France po, alam siguro nila yung usay. I love. Si Franklin mahilig siya. So, binilang ko si mama nito. And, tinanim ko po dun sa malapit sa po, no? Sa may parang maliit niyang fish pond, yung nanonood kay Ma'am Sis. Ewan ko po kung tumubo. Kung di na apakan na po. Kasi yun yung pong problema sa apak-apak. So, minsan kasi sinasabi ko sa kanya, ayan, tinaniman ko yan ng ganyan-ganyan. Minsan nakakalimutan niya na po. So,
Baka nakalimutan niya na ano po yun na gulay. So, next time pong pag-uwi ko, dadalang ko siya po ulit. Sana po makapunta dito. So, pag gaganon po, we need to ask some papers from the, ano po, no, mayor's office. Parang kailangan niya yata ng parang invitation, parang ganon. So, we need to do that. Pupunta naman muna po sila ng Canada. So, nabila na po sila ni Kainaman Canada at ni Bunso ng ano po, no, ng ticket. So, yan. Nalagyan ko lang po ng konting toyo. Suka nga, hindi ko pa nalalagyan na po. So, ilalagay ko pong suka. Yung suka natin ito. Nung isang araw po, sarap niya po sa siya po yung inilagay, ito po yung suka na inilagay ko sa adobo. Grabe pong ang bango, tsaka ang sarap. Kasi medyo maanghang na konti at ang bango-bango niya po. Sobrang sarap. So, lagi ko pong inuulit. Kahit wala po kayong tanim na sili, you can buy that in palengke, no? And you can do this preparation. Lalagyan nyo lang po ng garlic, ng ginger. Yan. So, na yan. Tapos sa Pinas pa po, mahilig tayo sa sausawan, di ba po? Sa daing. Yan, masarap po talaga to. I really recommend this one to do that. Ayan, kain na po kami. Po, di ba, magkakain na po kami. Pagka siniserve ko po yung pagkain ni Frank, ginagandahan ko lang. Para hindi niya malatang tira na po. Yan, ginagandahan ko lang para, wow, sabi niya, oh, galing talaga na asawa ko, oh. Joke. Yung narcissus ko nalagyan ng kanin, ah. Galing pa naman to kay kapag. Ay. So, ayan po. So, ang gagawin po natin, gagandahan natin yung presentation. Ganyan lagi yung ginagawa ko. Siniserve ko na po siya. Para konti lang yung hugasan namin na po. Dito sa kabila. Yan. Uy. May nahulog. Malinis naman yan. Lagi ko pong linilinisan yan. Hindi naman siya yan matikano. Ayan. Tapos ito yung tira natin kahapon. So, yung biti sa akin yan. So, wala nang gaano. Nilagyan ko ng maraming patatas na po. Mas mahilig po siya sa gulay. Nagmana yan sa akin eh. Mahilig din po sa gulay. Pero po ako, hindi ako mahilig sa, tanggalin natin, hindi po siya masyadong mahilig sa taba. Yan. Kumakain na rin po siya ng taba. Kaya lang, ayan. So, ginagawa ko, ginagandahan ko yung presentation na po. So, ayan, pagkain niya. So, ikaw ba naman, malata mong ano lang yan, di ba? Pag tinignan mo, talagang akala mo, totoo na. Ayan na. Kain na kami. Gutom na po. Hey, honey! Ayan, pagkain ni Frank. Si Frank. Tinatamad, ayaw lumabas, ha? Ako po lalagyan ko ng narcissus. Yan, galing pa tong Pinas. Binili po sa akin ni ka-farmer na po. Binili niya yan online. 6 po yan. 2 pa lang po yung nakakain ko. Pangalawa po yan. So, tinitipid ko. Tsaka, hindi naman po kasi sila kumakain yan. Yan. Si Bia. Maglagay po kami ng heater kasi malamig. Kumahilig po ako sa gulay. Yung mustasa po is I love. Kaya po dami kong tinanim. Kasi kahit araw-araw po akong kumakain ng mustasa. No? Ayan. Kasi sa Pinas mahilig po ako sa mga talbos. Yun. Siguro nung gawa po nung nasa Bicol kami na po, mahilig sa talbos ng kamuting kahoy, kamote, kangkong, no? O lubi-lubi. Yun po yung mga kinakain namin dati sa Bicol. So, I miss that. So, ayan po yung yan, takpan natin yan. Wala naman pong langaw.
Ayan, bon appetit po sa lahat. At marami pong salamat sa subscribers po, no? Sorry po, minsan yung mga words ko medyo mali-mali, no? Kasi po, minsan di ko na po di ko na po maalala yung Tagalog, so binibigol ko. Pag minsan naman po hindi ko maalala, minsan naalala ko sa French, nakakalimutan ko sa English, so halo-halo na po talaga. Ayan, medyo pagkaulyanin na po si Manay Timmy na po. Hindi pa ako makapunta sa labas, no, kasi sobrang hangin talaga. Today is Friday. Pumunta po ako kanina, but sobrang hangin. Anyway, ginagawa ko na po kasi darating na po yung mga sila mom and dad, no? So, yung mga gift namin na nabili namin sa kanila, gini-gift wrap ko na po, no? Para hindi na nila makita na po. Kasi pag nandito na, hindi ko na po yan magi-gift wrap na ganyan. So, mabilisan. So, para maganda naman po yung pagkakaano, no? Ito pong mga normally, I have many, but hindi ko alam kung saan ko nailagay na po. Pero nandun lang po yun sa, dun sa washroom namin. Siguro may nailagay ko po yun sa isa sa mga ganito ko po. Marami po kasi akong mga bags na ganitong parang truss, no? So, nilalagay ko dyan. So, ito po nabibili ko sa Action. Yung meron pong isang place dito sa amin na more on yung mga things nila is from Holland, no po. So, pero ito sa tingin ko is made in China. So, they sell that very cheap, mga less 1 euro, 1 euro and 20. Kasi pag binili nyo po yan sa mga supermarket, no, it will cost you like 3 euros, 4 euros. Kahit mga gift wraps po, ganun din. So, it's very expensive sa supermarket. Then, yung mga gaya ng Action, gaya ng Sintracor, dito po sa France po, mas mura po sa kanila yung mga ganito. Kasi marami po silang mga DIY. Meron po silang row na pang DIY po. So, it's very, very less expensive. So, hindi mo naman po kailangan bumili ng pagkakamahal nito kasi syempre, they will just strip it out, no? Kaya, tas maganda rin po siya. Honestly, it's beautiful. So, ayan, today, yan po yung mga ginagawa ko. Hindi ko pa po ito na-decorate. So, baka bukas po siguro. Bukas. Ayan na po yung una kong na-gift wrap. Then, after, bukas ko po ito i-decorate. So, ito po yung mga ginawa kong cloths na pang wrap din. Ayan. So, ang dami ko na pong wrap. So, we'll see po, Kasi may mga ibang bagay gaya ng mga books. You cannot easily put it in here. So, bumili din po ako ng konting papel-papel para sa mga ibang hindi ko po pwedeng mailagay dyan. Ayan. So, ayan po. Ayan. Para po maganda yung yun. Different kinds po ng mga ribbons na ganyan. Sama-sama nyo po yan. Mas madami, mas maganda po. Tapos lalagay nyo po yan sa gitna. So, magiging ganyan na po siya, no? So, ayan po yung nakita ko na rin sa wakas yung, yung last year ko po, no? Yan po yung last year na, na mga pang ribbons ko na po. So, yan. Ganun po. Kasi may exchange group po kaming something. Parang lang po yung para may exchange gift yung naranasan ko yung sa Pilipinas na po nung elementary kami sa San Vicente Elementary School po yung minsan piso lang po, so bibili ka lang ng nachoco yung isa pa, pretzels, ganon. Dati po kasi mura lang pa yung mga yun, di ba po? So minsan 5 pesos, alam ko 5 pesos pala, 5 pesos po yata yung pinaka exchange gift yun. So, ang saya, di ba po? So, kami din, ganun din ginagawa namin. May exchange kami something, although we give some money for Osh and Samino, kasi syempre, malalaki na po sila. But, meron po kaming exchange gift. Yun, sila din po dapat meron din. So, ayan. Let's do some gift wrapping. Ayan na po.
po yung, ano, gift wrap ko, no. Medyo mabusising konti. Yan, ito po yung, nung nakaraang araw, yan po yung, ko po, no, yung, tinahi ko po, no. Yung mga, ano po yan na kortina. May kaibigan po kasi ako dati, meron po silang, paggawaan ng mga upholstered things, tas mga ano po, yung kortina din po sa St. Martin yon. Tas yung mga tira-tira po binibigay niya sa akin. So ayan po yung mga ginawa ko yan. Tas ayun po dun. Ayun dun. Tapos ayan. Yan po yung mga ano natin. Kaya lang, syempre, baka mamaya makalimutan ko kung kanino yun, di ba? Nakalimutan ko nung kanino. So sinulatan ko to. Siyempre, yung ganyan, hindi ko makakalimutan ko kung kanino na po. Anyway, ayun. So, ayan. Di pa po ako tapos, So, ayan na yung pag-gift. Gift wrapping, lagay ko po dito. Dito namin po lalagay yung Christmas tree kasi sabi ko pag doon po, medyo yung space po, kailangan po namin ng medyo luwag-luwag na space, no po. So, ayan. Gusto po ni Sam ng roast beef. Roast beef. Yung roast beef po, normally, sorry, hindi ko po nabagita yung buo, no. So, hinati po namin kasi ako hindi masyado akong mahilig sa beef na bloody, no po. So, may, nakabalik po yun sa, ng buo ng konting, ano po, no, ng, ang taba ng baboy. So, ang ginawa ko po, tinanggal ko yon, priniko ko po siya dito sa kawali, no? Para mas maluto po siya. Kasi ako gusto ko po yung taba ng baboy. And I put isang sibuyas, isang globes po ng nung garlic. Tapos, oil olive po, tsaka butter. Yan. Tapos, ilalagay ko po ito dito. Tapos, iluluto ko po siya sa ano po, sa oven. Pero yung oven po dapat, pagka linagay nyo po ito, dapat po ay mainit na mainit. So, dapat kailangan nyo pong i-preheat. Ako, preheat ko po siya ng 250. Yun. Dapat biglang init po siya. Hindi po pwedeng, kasi yung beef, mabilis po siyang maluto, no po. So, kailangan mainit na mainit. Pag linagay nyo po, mainit na mainit po siya. Dapat nga, itong pot na to, mainit na. So, nakalimutan ko po. Dapat yung, ganun po yung mga ginagawa nila, no? So, anyway,